Meron nga pala tayo guys na stand fan Hanabishi. Ayan. So walang ano siya, yung wala siyang power. Kinabitan niya ng capacitor nung may-ari. Kala niya upgrade. Yun lang ang sira. So ito testing natin guys para maano natin kung walang power. Ayan, kasaksak na po. So wala siyang ano guys, wala siyang supply. So usually guys, yung mga ganito yung problema pagka ganito, yung kanyang thermal fuse sa loob. So guys, bubuksan po natin dito. Kaya siya bumigay yung thermal fuse kasi nanginginit po itong shocking dahil may problema na po guys yung kanyang bushing. So pagka may gasgas yung bushing, hirap siyang umikot. Kapag pinipilit po natin gamitin, so iinit siya. Kung mapapansin, iinit po yung motor niya. Tapos pagkakaroon ng cut off yung kanyang fuse para iwas sunog guys. So yun po yung papalitan natin. Sandalian po muna natin guys na i-cut yung video kasi medyo matagal po magbukas. Continue na lang po natin mamaya. So ito guys, natanggal na po natin yung motor niya. Ayan. Pinugot lang po natin yan. Stand. So yan. So ito lang po guys yung motor niya. Ito lang po yung bubuksan po natin dito. Ayan. So tanggalin po natin. Meron po siyang plastic, cable tie, may tali. Ayan. So kaya guys, wala po siyang power, meron po siyang thermal fuse dito. Babaklasin po natin yan. At pwede naman po natin siya guys i-bypass, no? Kung wala tayong fuse, okay lang din naman po yan. Pero kasi nagtatanong guys doon sa ating YouTube, no? Hindi daw nila napansin yung pagpalit ko ng thermal fuse. Ayan, sa mga exhaust fan, electric fan, pareho lang po yan guys. So ito po yung power niya. Yan, yung common line. Yan guys, ito yung sa isang power, nakarekta na po yan. Tapos ito naman po yung kanyang speed. Yung tatlo lang po yan, 1, 2, 3. Ayan. So ito po yung 1, yung 2. Yung 2, yung kulay red. Ito yung 3, number 3. So 1, 2, 3 lang naman guys, tapos isang common. Ayan. So ito na po yung video natin guys, sa mga nagtatanong kung saan daw po matatagpuan yung kanyang thermal fuse. Ito po siya guys, may nakabalot. So pag tinester po natin yan guys, so titesterin po natin yung magkabila. Ito, titesterin po natin dulo sa dulo para malaman po natin kung meron po siyang continuity or wala. No, pag wala guys, ibig sabihin pundi na po yan. So ayan, nakasit po yung ating tester sa continuity natin. Ayan, analog. So naka 1 siya. So pag tinister po natin yan guys, kailangan papalo siya. Kailangan papalo. Ayan. Ayan dapat. So yan, lalagay po natin yung isa. Tap natin, tapos tap natin tong isa. Yan guys. So kung mapapansin nyo guys, wala. So wala siya, hindi siya tumunog, no. Hindi natin maano yung ano. Hindi natin mapapakita. Teka, papakita natin. Yan. Para makikita nyo guys, no. Dulo sa dulo. Dikit natin. Yan guys, nakadikit po siya. Yan guys, wala siya. So ito guys, pundi. Yan, wala. So pundi na po yung kanyang thermal fuse. So guys, papakita natin sa inyo. Pwede natin gawing direct natin. So ikakat lang po natin to. Kung meron naman tayong pampalit, okay lang po yun guys. Ito po guys, pag didikit lang po yan. Ayan. So cut lang po na natin yan.
cut natin. Yan. Kasi hirap guys, walang maghahawak kasi ng camera, no. Ang hirap. Kaya pasensya po doon sa mga hindi natin napapakita yung kabuuan pagpalit ng thermal fuse. Pero ito lang po siya guys, simple lang. Tanggalin nyo lang po to, pagdidikitin nyo lang po yan, o kaya palitan nyo lang po yan. Tanggalin natin. So yan po guys yung thermal fuse nya, maliit lang. So mura lang naman po ito. Hindi ko lang alam, baka siguro mga 20 pesos or depende po sa mga ano. Yan. So cut lang po natin yan. Yan, malambot lang siya yan guys. Ito lang po, kaya hindi po siya walang supply kasi mayroon po siyang protector, no. Ito yung thermal fuse. Yan. So ito guys, ididikit lang po natin. Magkakaroon na po siya ng supply. Mamaya pakita po natin. Yan. Ito lang mo po ay pang demo lang. Mamaya tape na lang po natin to para safe. Papakita na po natin kung paano po siya mag-tap. I-tap yan. Then ngayon po guys, kukuhaan na po natin ng continuity. Ito. So dito na po tayo. No? Dito na po tayo kukuha sa kanyang supply.